pagkakitaan at pagkigirian at pagkikiskisan sa China. Instead na kausapin itong matino sa isang antas ng diplomatiko at mapayapang pakikipag-usap. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang kung nanonood, please click nyo na yung Jeremy's TV nila. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang. Tulungan na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin ngayon po today's video. Kampo ni Duterte, Harry Roque, Eric Celis, at Badoy, di ba? Nagpapakalat ng fake news na hindi kinontra, guys, yung China, kundi lalo pa silang kumakampi dito. At ang US daw, ang nagiging dahilan kung kaya't may nakaambang gera sa atin. At meron daw, gentleman's agreement si BBM sa kanyang mga kayamanan doon sa US na wala namang basyan at wala namang pinapakita ang kanilang mga sinasabi. Kaya yung grupo na to guys talagang hindi tumitigil, no? Sa kabila ng nasira, nagsara na yung SMNI. Diba? Talagang pilit kung mo kontra kay BBM. So tayo guys, kagaya natin, hindi naman tayo sumuporta kay BBM nung nakaraang election, diba? Kay Isko tayo. Pero dahil sa kanyang policy ngayon, foreign policy, particularly sa West Philippine Sea, diba? Ay sinusuportahan natin na ngayon. Dahil nga para sa atin, kailangan natin yung ating mga alliances, di ba? Kagaya ng US, Japan, South Korea, India, Australia, at kung iba, kung ano-ano pa. Dahil nga, matagal na tayong binubuli ng China. So narito guys, pakinggan muna natin, panoorin muna natin yung mga sinasabi nila Eric Celis na propaganda nila na maka-China talaga pag sinuri mo kanilang mga sinasabi. Alright? Pasok! Ito ang koalisyon ng mamamayan kontra gera na personal interest ng Marcos administration ang dahilan ng pangikipagkaibigan nito sa Amerika at hindi ang interest ng mamamayang Pilipino. Ang No to US BBM proxy war ay ipinanawagan ng mamamayang Pilipino, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Si Cherry Light, sorry report. Sira nila ng at ng Marcos. Ito ang sigaw ng koalisyon ng mamamayang kontra-gera sa isang forum ng No to US BBM Proxy War sa lungsod ng Quezon araw ng Miyerkules. Kasama din sa lumahok sina Jeffrey K. Eric Salis, Peter Caramon Mutok, dating NTFL CAC Yusek Lorraine Badoy, dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque at iba pang personalidad. Malinaw ang pagkakaisa na ito, anuman ang political colors, anuman ang organizations, lahat ng ito ay nagtipon-tipon para tutulan natin ang paglulunsad ng walang kabuluhan, kabaliwan at digmaan. Sapagkat delikado yan. Sa digmaan walang nananalo. Lahat ay nawawasak. Yun ang dahilan kung bakit nagtitipon-tipon tayo. Para sa kanila, interes kasi ng Amerika at hindi interes ng mamamayang Pilipino ang pangunahing tinututukan ng kasalukuyang administrasyon kung bakit may lihim na sabuatan si BBM at Amerika. So yun guys, napanood nyo, di ba? So ang sabi nila, dadalhin daw tayo ni BBM o ng US din sa gera, di ba? Kaya nga sabi nila, may sabuatan daw itong US sa si BBM. Lalong-lalo na sabi nga nila, mayroon daw kayamanan, guys, o ill-gotten wealth ng mga Marcos na makukuha na nila basta makipagsabuatan lang yung US sa kanila. Kasi nga, di ba, nung panahon ni Duterte, guys, ilang taon yun? 6 na taon. Di ba? Nagpakatuta itong si Duterte sa China. Ang gusto nilang mangyari ay makipag-usap din tayo sa China, guys, 'di ba? So kung tutuusin, 'di ba? Kung tutuusin, gusto nila yung Pilipino, wala na tayong gagawin. Manonood na lang tayo kung anong gagawin ng China, 'di ba? So unang-una guys, sino bang may gusto ng gera? Wala namang may gusto ng gera, 'di ba? Kahit sa history guys, makita natin World War I,
World War II. Diba? Wala namang naidulot sa mundo ng maganda yan. May nanalo nga, kagaya ng US, nanalo sila sa Japan, di ba? Pero yung pinsala, napakalaking ng pinsala, di ba? Yung mga building nawasak, yung mga bahay, yung negosyo, yung kabuhayan, lahat wasak. Kahit tayo guys, di tayo nakaligtas, di ba? Sa panahon ng World War I, World War II, lalo na sa panahon ng Hapon sa atin, di ba? Anong naidulot? Wala, nasira lang. Kahit ang mayayamang bansa, alam nila, mapipinsala din sila. Walang maidudulot, kaya walang may gusto. Sila lang naman itong nananakot sa taong bayan na magkakagera. Itong mga DDS na to. Di ba? So, malinaw naman, di ba, na ang Pilipinas ay sumusunod sa United Nation. Di ba? Convention Law of the Sea o UNCLOS na pirmado ang China at ang Pilipinas kung saan ay kailangan na irespeto yung exclusive economic zone. So ano ba yon? Yun yung 200 exclusive miles, guys. Di ba? Mula sa Pilipinas papunta sa Laot. So halimbawa sa Palawan, pinakamalapit sa atin yan. Kailangan 200 nautical miles. Yun ang hangganan natin, nandun tayo. Pero pag tinignan mo yung China, na napakalayo ng China, di ba? Pero nandito sila sa teritoryo natin. Pumapasok pa sila sa 200 nautical miles. Kaya sino ba ang nagsisimula ng gera, 'di ba? O sino ba ang nambubuli? Sino ba ang nagwo-water cannon, 'di ba? Sino ba ang nagle-laser? 'Di ba ang China? So paano nila masabi na ang US daw ang nagdadala sa atin sa gera, 'di ba? So maganda nga ginagawa ni BBM dahil nga lahat ng mga kaalyado natin nagpapakita ng suporta. US, Japan, India, Australia. Di ba? Nakita natin yan, guys. Nakita natin yan. So, ngayon, ito yung pipigil, guys, sa gera. Siyempre, pag nakita ng China, lalo ngayon, na-expose nila, di ba? Ano mang gawin nila lumalabas sa buong mundo. Sa social media, nilalabas ng Philippine Coast Guard. Kaya pumapanig sa atin, dumarami ang ating sumusuporta sa ating bansa. So, dahil dyan, pag dumami pa tayo ng dumami, siyempre yung China magdadalawang isip na. Hindi ba napakalinaw na yung ginagawa ni BBM, yung foreign policy, kagaya ng balikatan na yan, di ba, nandiyan yung Australia, Japan, no? Susunod, marami pang gagawin yan para mapigilan yung China. Dahil pag nakita niya maraming bansa, di ba, lalo siyang magdadalawang isip na gerahin tayo. Kaya yung sinasabi nila Badoy nito, di ba, nila Eric Celis, Roque, huwag kayong maniwala, guys. Fake news yan. Tinatakot lang tayo. Panahon ni Duterte, yan ang sinabi. Kaya nga si Duterte, di ba? Walang ginawa kundi binenta na ng Pilipinas. Di ba? Gentleman's agreement. Pumayag na siya na walang galawan kahit mabulok na yung BRP Sierra Madre. So narito guys, panahon pa natin maiksing video nitong si Eric Celis. Pasok, Eric. Pagkikirian at pagkikiskisan sa China. Instead na kausapin itong mga puno sa isang antas ng diplomatiko at mapayapang pakikipag-usap, ang ating Panguluhan, ang Pangunuan ni Marcos Jr. ay napupunta sa girian at isang sitwasyon na walang kapanapanolo ang mamamayang Pilipino. So guys, napanood nyo, di ba? Talaga namang itong si Eric Celis, no? Hanggang ngayon, mga bulag pa sila sa katotohanan eh. Ang sabi niya, kailangan daw tuloy-tuloy ang pag-usap sa China. At kailangan daw idaan sa diplomasya. Eh, hindi ba yun ang ginawa natin sa loob ng 6 na taon, di ba? Sa loob ng 6 na taon, sandamakmak ang diplomat protest na inano ng ating bansa na nireklamo natin ng China. Ang tanong, nakikinig ba sila? Di ba? Panahon pa nga ni Duterte, BFF nila, di ba? Pero nangyayari pa rin yung pambubuli, di ba? Ngayon pa, di ba? Ngayon pa, ang dami pa. Kaya hindi na uubra yun. Eric Celis, Badoy, Roque, mga DDS, hindi na uubra yung sinasabi nyo na diplomat protest. Tama, tuloy-tuloy yan, magdi-diplomat protest, pero hindi na ka nakikinig ang China. Kahit sandamakmak pa siguro, hanggang matapos na siguro itong si BBM mag-diplomat protest tayo, wala pa rin mangyayari kung hindi kumilos itong si BBM. Napapuntahin lahat ng mga kaalyado natin dito sa ating bansa. Na yan, dagdagan pa yung balikatan, guys. umiyak yung mga DDS na yan. Diba? So, nakita natin panahon ni Duterte, wala silang ginawa talaga, guys. Na gusto nila, yung pa rin ang gawin ni BBM. Na magpakatuta tayo sa China, wala na tayong gagawin. Manonood na lang sila tayo
habang binubuli ang ating mga mangingisda, sinasakop ang ating mga teritoryo. So kayo guys, anong masasabi nyo sa mga grupo o kampo ni Duterte? Di ba? Na patuloy ang narrative nila na maka-China talaga sila. Hindi sila kumukontra sa China. So ibig sabihin, pag hindi ka kumukontra sa China, pro-China ka. Kagaya natin, kinukundina natin, mariin natin kinukundina ang pagbubuli, di ba? Pangaharas sa atin ng China, isang Pilipino na minamahal ng ating bayan, di ba? Kaya sana, yung kanilang vice president, itong si Sara, magsalita ka na bilang Pilipino, hindi bilang vice president. Kami na mga simpleng tao lang, ordinaryong tao, kinukundina namin. Hindi na natin guys, ginagawang pag-aras ng China sa ating bansa. Di ba? Kaya mahalin po natin ating bayan, ano man kulay mo, di ba? Wala ka man, pakamping, dilaw, isko, di ba? Ewan ko lang sa mga DDS, di ba guys? Hindi nila matanggap. Dahil talagang nakatuon pa rin nilang pansin nila kay Digong at sa China. So, alright guys, share nyo to para mahalin yung mga DDS at lalo nating mahalin ng ating bayan. Ipaglaban natin ito. Di ba? Kaya kailangan mag-ready tayo guys. Ayaw natin ng gera. Pero kung magkataon, siyempre dapat naka-ready ng ating bayan. Pero sa tingin ko guys, walang gera mangyayari dahil makikita ng China na lalong dumarami ang ating karating bayan ng mga kaalyado natin, particularly US, Japan, South Korea, India, Austria at mga West country. Lahat yan guys, susuporta sa. Alright guys, hanggang dito lang po. Abangan sa susunod na vlog. Thank you very much.